Isang mabuting may bahay si Angelica. Bukod sa maganda at matalino, graduate ang babae sa UP sa kursong marketing at nakapagtrabaho pa ng 2 taon sa isang malaking kumpanya sa Makati bago niya napangasawa si Edwin. Maraming nagsasabing jackpot daw ang lalaki sa pagkakaroon ng misis na kagaya ni Angie. Bakit hindi? Kahit noong nasa kolehiyo ang babae at maging noong nagtatrabaho na ito ay napakaraming lumigaw dito. May mga pinag-aralan at posisyon sa kumpanya. Pero ang binagsakan, si Edwin na isang sales agent. Ngunit hindi inintindi ni Angie ang sinasabi ng iba. Mahal niya si Edwin at lahat ay magagawa niyang isakripisyo para sa minamahal. At ganon din naman ang lalaki. Minahal siya nito sa abot ng makakaya nito hanggang sa mabiyayaan sila ng 2 anak. Larawan sila ng isang masayang pamilya. Pamilyang nakatakdang mawasak dahil sa isang tukso. Tuwing hapon bago mag-6 ng gabi ay nasa bahay na si Edwin. Ngunit ngayon ay kakaiba dahil hindi umuwi ang lalaki. Lumipas ang magdamag at nanatiling gising lamang si Angie sa malabis na pag-aalala sa asawa. Ilang beses niya itong tinawagan sa cellphone nito pero naka-off naman ito. Tinawagan niya rin ang lahat ng katrabaho nito, pati mga kakilala niya. Baka sakaling may balita ang mga ito tungkol sa kanyang asawa. Ngunit nabigo ang may bahay. Kinabukasan, matapos pumasok sa eskwelahan ng 2 anak, ay nagtungo siya sa kumpanya ni na Edwin para magtanong. Subalit walang makapagturo kung nasaan ang asawa niya. Muli siyang bumalik ng bahay. Baka sakaling naroon na si Edwin at naghihintay sa kanya. Subalit katahimikan ng bahay ang kanyang inabutan. Wala si Edwin. Dumating na ang mga anak nila galing eskwelahan. Dumaan pa ang maghapon hanggang sa dumilim. Sobra na ang kaba niya. May nangyaring tiyak sa kanyang asawa. Siguro'y kailangan na niyang i-report ito sa pulisya. Hanapin sa mga ospital. Tumawag siya sa estasyon ng pulis. Inireport ang hindi pagdating ng asawa. Naramdaman ng mga pulis ang kanyang pag-aalala. Pero Mrs., kailangan at least ay 48 hours munang magdaan bago natin maitala ang asawa niyo sa missing person. Sa estado niya, maaaring napasabit lamang yun kung saan. Kung sa pagkaraan ng ganong panahon ay wala pa rin siya, pumarito kayo at magdala ng isang litrato niya. Yung pinakahuling kuha niya at hahanapin namin siya. Malungkot na ibinaba ni Angelica ang telepono. Paglingon niya ay nakita niya ang mga anak na magkatabing nakatingin sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. Umiling siya. Mami, saan nagpunta si Daddy? Tanong ng bunsong si Rika. Rika, hindi rin alam ng Mami. Kasi nga nagtatanong din siya, di ba? Ang panganay na si Rose ang sumagot. Pero huwag kayong mag-alala. Pag-aaliw ng ina. Sabi ng pulis, uuwi yon. Sige na, magsipag-ayos na kayo ng sarili. Sabunin ang mga kamay at kakain na tayo. Yes, Mami. Sabay na tumalima ang mga bata. Habang kumakain ang mga ito ay nagtawag naman siya sa lahat ng ospital sa buong Metro Manila. Pero negative din ang resulta. Mabigat na mabigat ang kanyang dibdib sa pag-aalala. Dahil wala na siyang mapaghingahan, tinawagan niya si Carmela, ang kanyang best friend, mula pagkabata. Hindi kalayuan sa kanila ang bahay nito. Nangako itong pupuntahan siya. Pagkakain ng 2 anak, nilinis niya ang bunso habang si Rose ay naliligo. Nagpalit na ng pantulog at pinahiga na niya. Hustong naiidlip na ang 2 nang dumating si Carmela. Halika tuloy, doon tayo sa kusina. Wala ba siyang sinabi ng umalis? Bungad na usisa ni Carmela. Wala eh. Basta pumasok lang ng trabaho kahapon. Yun ang huling pagkikita namin. Talagang malaking gago yung asawa mo, Angie. Walang utak. Walang silbing lalaki. Gigil na sabi ni Carmela. Mel, bakit mo nasabi yan? May alam ka ba? Ano?
Sunod-sunod na usisan ni Angelica sa kaibigan. Hindi ko tiyak kung yun ang dahilan. Pero wala naman tayong maisip na iba pa, di ba? Natawagan mo na kamo ang lahat ng ospital. Nai-report mo na ang kotse. Nasa missing persons na rin ang kaso. Wala pa rin siya. Mel, ano ba yun? Kabadong tanong niya. Tatagan mo ang loob mo, Angie. Ito'y nangyari na sa napakaraming mag-asawa sa buong mundo. At siguro hindi ka exception. Titig na titig si Angelica sa kaibigan. Hinihintay ang sasabihin nito. Angie, may number 2 ang asawa mo. Pahayag nito. Bakas ang pagkabigla sa mukha ni Angelica sa narinig. Parang bombang sumabog sa kanyang tenga ang mga sinabi ni Carmela. Si Edwin? Mel, bakit mo nasabi yun? Napabuntong hininga ang kaibigan. Ilang ulit ko silang nakikitang magkasama ng babaeng yon. At hindi basta kaibigan lamang ang kanilang tinginan. Magko-holding hands pa sila, palabas sa isang malaking restaurant sa Makati. Parang nahilo sa Angelica sa pahayag ng kaibigan. Alam niyang hindi ito magsisinungaling sa kanya. Inapuhap ni Angelica ang likod ng isang silya. Naupo roon. Iniiwas ang luhaang mga mata kay Carmela. Huwag mo sana akong sumpatan, Angie. Sinadya kong hindi sabihin sa'yo. Naisip kong ang bagay na hindi mo alam ay hindi makakasakit sa kalooban mo. Kung nalaman ko ng maaga, edi sana kahit paano'y napigilan ko siya. Hindi mo siya mapipigil. Gago ang asawa mo. Kinausap ko na siya. Pinakiusapan. Pero tahasan niyang sinabi na walang maaring makapagpahiwalay sa kanya sa babaeng yon. Bata siya at maganda. Pangmodelo ang dating. At parang ang mahirap kalaban. Sa totoo lang. Pero may mga anak kami, Mel. O asan siya? For all you know. At hindi lang ako makakapagpatunay niyan. Nung nakarang araw, nakita rin sila ng inay ko sa Cubao. Magkasama sa kotse. Nakahilig pa raw si modelo sa balikat ni Edwin. Hindi magagawa sa akin ito ni Edwin, Mel. Uuwi yon. Makikita mo. Sana nga. Pero kung hindi, magsimula ka ng mag-aral maging single mother sa 2 mong anak. Likumin mo na ang mga naiwan niya rito na pwede mong pakinabangan. Baka isang araw ay biglang dumating yan. Pagkukunin ang gustong kunin. Nakatunganga ka. Carmela, maniwala ka sa akin. Hindi kami basta iiwan ni Edwin. Okay, sige, may babae siya. Pero feeling lang yun. Isang araw ay magbabalik din siya sa akin. Sa amin ng mga bata. Napailing na si Carmela. Oo na. Kung yan ang paniniwala mo ay, sige. Kahit manawari ay ganun nga sana ang mangyari. Lumipas ang mga araw. 1, 2, hanggang umabot ng 1 linggo ay hindi pa rin umuuwi si Edwin. Muling nagpunta si Angelica sa pinapasukan ng asawa para mag-usisa sa mga kaibigan doon at kasamahan. Ngunit kagaya ng nauna ay bigo siyang malaman kung nasaan ang asawa. Paglabas niya ng building ay hindi alam na Angelica ang pupuntahan. Ayaw niyang umuwi. Wala roon ang mga bata. Nasa eskwelahan at tanghali pa ang dating ng mga iyon. Nakakabaliw ang katahimikan sa kanila at baka maloka agad siya kapag lagi siyang nasa ganoong estado. Totoo nga ang sinabi ni Carmela. May kirida na ang asawa ko. Sumama siya roon at iniwan na kami. Pahimutok ni Angelica. Nagpalibot-libot siya sa commercial area ng Makati. Pilit na inaaliw ang sarili sa magagandang mga paninda roon. Gusto sana niyang ibili ng laruan ng 2 bata pero pinigil niya ang sarili. Hindi kailangan ng laruan. Kailangan niya ngayong ipitin ang pera kung magkano man ang hawak niya para tumagal. Hindi pa malinaw ang kanilang tinutungo. Kung alam lang sana niyang babalik uli ang asawa. Paano
kung tuluyan ng pakisamahan nito ang babaeng sinasabi ni Carmela. Bago mag-alas 12 ay nasa bahay na si Angelica. Dahan-dahan pa siya sa pag-akyat. Baka sakaling naroon na ang kabiyak ay hindi siya agad mabigla. May sarili kasi itong susi sa bahay at pwedeng pumasok kahit wala siya. Pero parang dinadaya lamang niya ang kanyang sarili dahil katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya. Kung paano niya iniwan ang buong bahay ay ganoon din niya nadatnan. Nagpalit siya ng pambahay na damit. Nang dumating ang mga anak ay pinaghanda niya ng pagkain. Nagtanong ang mga ito tungkol sa kanilang ama pero wala siyang maisagot. Habang pinagmamasdan ng dalawang anak sa pagtulog ay hindi pa rin siya makapaniwala na iniwan na lamang sila basta ni Edwin. Paanong matapos niyang pagtiyagaan at mahalin ito? Heto, at iiwan na lamang siya't sukat nang wala kahit anong pasabi. Wala siyang maisip na rason para tratuhin ng ganon. Pinahid ni Angelica ang mga luha na hindi niya mapigil sa pagpatak. Talagang napakasakit ang ginawa sa kanya ni Edwin. Pero sa kabila noon ay kailangan pa rin niyang mabuhay. Kumilos para sa kanyang mga anak. Ngayon, sa kanya na nakaatang ang pagpapalaki at pag-aaruga sa dalawang ito. Hahanap siya ng mapagkakakitaan. Kung ano ay hindi pa niya alam. Basta't hanap buhay sa mabuting paraan. Na lumaki man si Rica at Rose ay hindi siya masusumbatan. Saan mo iiwan ang dalawang bata, Angie? Kanino? May hahanap kita ng trabaho. Pero siguraduhin mo munang may mapagkakatiwalaan ka sa mga bata. Ang hirap kang maghanap ng kasambahay, Mel. Iniisip kong iwan sa mga biyenan ko sa probinsya. Doon ay transfer. Pansamantala. Kailangan kong kumita. Hindi tatagal ang naipon ko sa bangko sa laki ng gasto sa school ng dalawa. Angie, huwag ka munang magtrabaho. 1 buwan pa lamang namang nawawala si Edwin. Baka magbalik. Ang importante, hindi mo mapapabayaan ang mga bata. Ngayong nasa formative years sila ng kanilang buhay. Sino bang may gusto nun? Malungkot na sabi ni Angelica. Hinihingi lang ng pangyayari na kumita na ako sa sarili ko. Nabanggit mo kanina ang mga biyanan mo. Ano nga palang sabi nila sa nangyari? Sino bang matutuwa? Mababait ang mga biyanan ko. Kung may kailangan daw ako, wag daw akong magatubiling magsabi sa kanila. Hinahanap din nila si Edwin. Hindi nakaimik si Carmela. Kaya nga gusto ko makapagtrabaho na. O kaya ay may mapagkakitaan nang narito lamang ako sa bahay. Pero ano? Paano? Malaki itong bahay mo, Angie. Bakit hindi ka magpaupa? Ipapartition mo ang buong ibaba sa kwarto-kwarto. Total, malapit naman kayo sa kalsada. Pwede ka rin magtinda-tinda sa harapan. Pwede ba yun? Pwedeng pwede. Subukin mo. Yung katabing bahay namin, si Mang Esong. Pwede mong ipagawa sa kanya para gawing mga kwarto ang silong. Pag-iisipan ko ang suhestyon mong yan, Mel. Nang gabing iyon, pinagmasdan niya ang kabuuan ng kanilang silong. Pwede ngang i-convert sa 3 kwarto. Lalagyan niya ng tig-2 bed spacers sa mga iyon. Eh di may 6 siya. Kung tig 1,000 ang bawat isa, may malinis siyang 6,000 buwan-buwan. Kinuwenta niya ang kanilang gastos. Pakiramdam niya ay kapos pa rin yon. Kailangan pa niyang umisip ng iba pang pagkakakitaan. Ganon nga ang ginawa ni Angelica. Nang magsimula ang klase ay tumanggap siya ng mga bed spacers na mga estudyante. At habang may paupahan ay sinabayan niya ito ng maliit na karinderya sa harap ng bahay nila. Nagtitinda siya ng ulam at mga kakanin. Mahirap sa umpisa pero kahit paano ay nasasanay naman na siya. Tinutulungan din siya ni Carmela. May mga pre-order na pagkain ng mga kasama nito sa opisina na kinabukasan ay hinahanda niya at ibinibigay rito. Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa kanyang isip ang ginawang pag-abandona sa kanila ni Edwin. May nasasaling pa ring kirot sa damdamin ni Angelica. Ngunit kung dati ay sakit at awa sa sarili ang nararamdaman,
Ngayon ay nasasaniban na ng galit ang dati paghahanap lamang niya kay Edwin. Huwag niya lamang makikita ito at baka makalimot siya ay kung ano ang magawa niya sa asawa. Isang araw ng linggo ay gumayak ang mag-anak para magsimba. Naipangako kasi ni Angelica sa dalawang anak ang pamamasyal na ito. Nagpunta rin sila sa Jollibee para doon kumain. Nang kumuha ng tubig sa water station sa Angelica, ay hindi sinasadyang nakasalubong niya ang isang lalaki. Angie, long time no see. Vic, kumusta? Yon ang matalik na kaibigan ni Edwin sa kanilang opisina. Napagtanungan na rin niya ito noong hinahanap niya si Edwin. Mabuti, nandun pa rin. Ikaw, kumusta? Sino kasama mo? Akin na, hindi mo makakaya ang 3 baso. 3 basong tubig ang kinuha niya para sa kanilang 3 ng mga anak. Mabuti naman, eto, nakakasurvive. Napansin ni Angelica na panakaw-nakaw ang tingin ni Vic sa kanya at nang hindi makatiis ay pinuna siya. Bakit nangangayayat ka at parang biglang tumanda? Hindi mo dapat na pinababayaan ang sarili mo. May habag sa sariling naramdaman si Angelica sa komento ng kaibigan ng asawa, pero pilit niyang sinawata ito. Natural lang yun, Vic, dahil naghahanap buhay ako para sa aming 3. Nakarating na sila sa mesa ng 2 bata. Nakangiti agad si Rose nang makita si Vic. Alam niyang kaibigan iyon ng kanyang daddy. Hindi nagbabago ang mga anak mo, Angie. Lalo pa nga nagsiganda at nagsitaba. Pinipilit kong ibigay sa kanila ang kanilang pangangailangan, Vic. Mabuti naman kung ganon. Vic, baka may balita ka. Tumingin si Vic kay Angelica. Nakita na naman ng babae ang naaawang tingin na iyon. Hindi naman niya masaway at baka ma-offend. As a matter of fact, meron, Angie. Napadukwang si Angelica kay Vic. Ano, Vic? Nasaan siya? Napatingin sa kanilang ina ang 2 bata. Napansin agad ito ni Vic. Sa mahinang pagsasalita ay pinahinahon niya ang babae. Ayokong maalarma ang mga bata. I'm sorry. Nabigla ako. Angie, ayokong sa akin manggaling ang alam ko. Pero nang makita kita ngayon, ang mga bata, naisip kong dapat mo na ring malaman ang lahat. Sabi ko na nga ba't may alam ka, Vic? Bakit ipinag-gate mo sa akin yan noon? Sumbat nito sa kaharap. Nag-iwas ng tingin si Vic. Hindi mo ako masisisi, Angie. Una, kapwa lalaki kami ni Edwin. Labag sa aming mga lalaki ang maging tsismoso. Ikalawa, hindi ko naman akalaing tototohanin ni Edwin ang pakikisama kay Shirley. Ang akala ko'y fling lamang, lilipas din. Nasaan sila ngayon? Please, gusto kong malaman. Kabadong pakiusap ng Angelica. Nasa Amerika na, Angie. Nalaman ko sa kapatid ni Shirley na nagkasundo ang 2 doon na tumira. Nagpakasal na raw. Madali silang nakakuha ng visa dahil ginawa ng paraan ng ama ng babae. Malaking negosyante sa Guam. Kung paano'y hindi ko alam. Gustong sumigaw na Angelica sa nalaman. Magmura, magwala. Ayaw makisama ng kanyang luha. Kaya parang sasabog ang kanyang dibdib sa tindi ng dalamhati. Napuna ni Vic ang parang mahihimatay na kausap. Dinampot agad ang isang basong tubig. Angie, wag. Ang mga bata, ang mga tao'y nakatingin na sa'yo. Sige, inumin mo to. Inabot niya ang tubig kay Angelica. Uminom siya. Saka pa lamang waring nabawasan ang dagan sa kanyang dibdib. Dala ko ang kotse ko, Angie. Ihahatid ko na kayo ng mga anak mo. Gusto sanang tumutol ni Angelica, pero pakiramdam niya, kapag lumakad siyang mag-isa, ay mababali ang kanyang mga tuhod at mapapalupasay siya. Masakit na masakit sa kanyang loob ang natanggap na balita. Mga bata, dali na lamang ninyo sa kotse ang inyong kinakain at iniinom. Doon na lamang ninyo ubusin.
Ipapasyal ko muna kayo bago ko kayo ihatid. Talaga ho? Namimilog ang mga mata ni Rika na wala pang kamalayan sa kabigatan ng pangyayari. Inalalayan ni Vic si Angelica hanggang may sakay sa kotse. Sa likuran niya pinasakay sina Rika at Rose. Sumandal si Angelica sa upuan, pumikit. Sana'y makatulog siya. Kahit pansamantalay mawala sana sa kanyang isip si Edwin at ang babaeng pinakasalan pa nito sa Amerika. Angie, tibayan mo ang loob mo. Nandyan na yan. Natapos na. Hindi na may babalik pa ang pangyayari kahit na ano pa ang gawin mo. Harapin mo na lamang ang katotohanan na nakapag-asawa ka ng isang lalaking irresponsable. Walang mahal kundi ang kanyang sarili. Dumilat sa Angelica. Saka lamang niya na po nang marahang nagpapatakbo si Vic sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Nakakagaan ng dibdib ang lamig ng hanging nagmumula sa dagat. Nilingon niya ang dalawang anak. Kapatulog ang mga ito. Halos pahiga na sa backseat. Pabayaan mo na sila. Nabusog kasi eh. Masarap pa ang lamig ng hangin kaya inantok. Ani Vic. Kaawa-awa ang mga anak ko, Vic. Pailing niyang sabi. Hindi sila kaawa-awa. Kasama ka pa nila. Tingnan mo nga sila. Ni hindi nagbago ang mga katawan dahil inaasikasong mabuti ng ina. Tell me, ano ang pinagkakakitaan mo ngayon? Ginawa kong boarding house ang ibaba ng bahay namin na hindi naman namin nagagamit. Nagtitinda-tinda. Hindi ako makapag-opisina dahil wala akong mapag-iwanan sa mga bata. Sa ganyang edad nila, ngayon nila kailangan ang guidance ng ama at ina. May pait ang kanyang tinig. Tamang desisyon. Pero kung hindi makasapat, huwag kang magatubiling tawagan ako. Alam mo pa naman siguro ang numero ko. Salamat, Vic. Tatandaan ko yan. Nang gabing iyon, nang mapag-isa si Angie, ay naramdaman niya ang pagkaaping hindi niya matanggap. Umiyak siya ng umiyak. Hindi niya mapigil ang pagdaing. Ang paghagulgol tuwing sasagi sa kanyang nagpakasal si Edwin sa iba. Iniwan siya't sukat na para bang walang kakwenta-kwentang babae. Bago natulog ay isinumpa niya sa sariling ipapakita niya kay Edwin na hindi lamang ito ang kabuuan ng kanyang mundo. May iba pa na higit na maganda at makulay. Higit na nagsipag si Angelica. Bukod sa paupahan at karinderya ay pinasok na rin niya ang pagbebenta ng alahas. Siyempre, sa tulong pa rin ni Carmela. Ang asawa kasi ng boss nito ay naghahanap ng mapagkakatiwalaang tagabenta ng mga alahas na pwede ring hulugan. Nang makuha ni Angelica ang mga alahas, natural, ang kanyang mga boarders muna ang una niyang pinagpakitaan. Lalo't ikukonsidera na may mga kaya ang mga ito. Sa iba ay mas malaki ang patong ng mga ito. Pero sa akin mura lang. Mga 18 carats kasi. Pwede nyo pang 2 gives. Pambubuyo ni Angelica sa mga boarders niyang sina Dina, Alta at Alma. Magpipinsan at pare-parehong mga nursing student. Maganda itong ternong hikaw na to oh. Dinampot ni Dina ang kinalalagyan ng terno. Dina, wag mong basta hawakan lang. Isukat mo. Buyo ni Alma. Isinukat nga nito. Bagay na bagay sa kanya. Maganda nga. Pero mahal. Humingi ka sa kuya mo. Maraming pera si Jim. Sulsol ng pinsang si Alta. Tama. Birthday mo next week, di ba? Yan na lang hingin mong pa-birthday. Si Alma naman. Oo nga pala no. Teka. Sabay talikod nito. Pinasok sa kwarto ang kapatid. Hindi kaya nakakahiya kay Jim? Baka sabihin ay ako ang namimilit kay Dina. Nag-aalalang wika ni Angelica. Si Jim ay kapatid ni Dina. Isa rin sa border niya. Ang alam niya tungkol sa lalaki ay late na ito nag-aral. Dahil sa murang edad ay kinailangan nitong tumulong sa negosyo nilang koprahan sa probinsya. Nagkasakit kasi ang ama ng mga ito.
Pero nang gumaling ay ito muli ang nag-manage ng kuprahan at nag-enroll naman si Jim. Ngayon ay graduating na ito, samantalang ang kapatid at mga pinsan ay puro mga freshman sa kolehiyo. Nang maghanap ng mauupahan ng mga dalaga ay sumama si Jim para mabantayan na rin ang mga ito. Sa pagkakaalam niya ay matanda lang siya ng 2 o 3 taon kay Jim. Nako, hindi yun Ate Angie. Mahal ni Jim si Dina. Sila lamang kasing magkapatid ang anak ng tiya at tiyo namin. Ani Alta. Kahit pa, umaasa lamang sila sa kanilang allowance. Tawagin mo na si Dina. Di bali na lang kung hindi mabili. Siya namang nagbalik si Dina. Kasunod si Jim. Bibilihin ni Kuya Ate Alta, Ate Alma. Pa-birthday niya sa akin. Tuwang-tuwa si Dina. Ate, magkano ba yun? Nahihiya pang tanong ng binata. Mura lang naman Jim. Pabenta lamang sa akin yan. 2006. Pwede mong i-2 gives. 2 gives? Dumukot ito sa bulsa. Naglabas ng pera. Ikakash ko na lang. Butit hindi pa ako nagbabayad para sa second quarter namin. Napatingin si Angelica sa lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata. Parang humaplos sa kanyang kamalayan ang titig na iyon. Una siyang nagbaba ng tingin. Waring ngayon lamang niya napansin na may lalaki sa kanyang bahay. Tall, dark and handsome si Jim. Mamasel ang pangangatawan. Siguro dahil maaga itong nabatak sa trabaho noon. Iniabot sa kanya ni Jim ang 3,000 na hindi tumawad. Nang kunin niya ay parang sinadyang humaplos sa kanyang palad ang palad nito. Nag-init ang kanyang muka. Tumawa si Angelica para hindi mabigyang pansin ng mga naroroon ang kanyang pamumula. Buti na lamang at abala ang mga ito sa pagsusukat ng bracelet at kwintas. Mamaya ko na lang ibibigay ang sukli, Jim. Marahang sabi niya at ibinulsa ang pera. Tumalikod na si Jim. Bumaling si Angelica sa mga babae. Hindi niya sinulyapan pa ang binatang pumasok na ng silid. Ate, magkano ba itong bracelet na may palawit na puso at bells? Si Alma. 3,300. 30 days to pay. Sige, kukunin ko na. Sabi ng dalaga. Tuwang-tuwang umakyat si Angelica. Nakapagbenta agad siya. 10% ang tubo niya sa bawat alahas na mabebenta. Panatag na ang kanyang kalooban. Kung pagbubutihin siguro niya ang pag-aalahas, ay pwede na niyang bitawan ang pagluluto. Ano? Susundin mo ang payo ko't mag-aalahas ka na lang? Isasara mo na ang karinderya? Oo, Mel. Hindi pwedeng pagsabayin eh. Kaya lang, malaki nga ang kita sa pag-aalahas. Pero hindi sigurado. Wala naman kasing bumibili ng alahas araw-araw. Karaniwan pa'y hulugan. Kung sabagay, pero malaki naman ang hatak. Lalo na kung makaka-jackpot ka ng client na galante. Bihira naman yon. Kaya iniisip kong maglagay ng pwesto sa harapan. Parang mini grocery na bukas ng alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng madaling araw. Kung ganon, kailangan mo nang makakasama. Komento ni Carmela. Ngumiti si Angelica. May pinsan akong pumayag na, Mel. Si Neneng, taga-probinsya namin. Kailan ka magsisimula? Bukas ay gagawin ang renovation ng harap bahay. Sa susunod na linggo na siguro. Nahahabag na napatitig si Carmela sa kaibigan. Malaki na ang ipinayat nito. Sa siguro'y patuloy na pagdadalamhati sa pag-alis ni Edwin at sa pagpipilit na maging mabuting ama at ina sa 2 anak. Angie, hindi ba sobrang trabaho na yon para sa'yo? Maliliit pa naman ang mga bata. Hindi, Mel. Total, lumilipas ang mga oras ko sa gabi na dilat. Madalas na hindi ako makatulog. E di mas mabuting ang lakas kong yon ay magugol sa kapaki-pakinabang na bagay. Dito sa lugar natin, maraming lumalabas pa para bumili ng pagkain kahit 10 oras ng gabi. Ikaw ang bahala. Pero bigyan mo rin ng pahinga ang sarili mo. Ani Carmela. Tumango naman sa Angelica. Sinimula ng paggawa ng kanyang mini grocery. Ate Angie, aanhin mo naman yan.
Tanong ni Alma. Magtatayo ako ng mini grocery. Gusto ko ring maglagay ng isang portion ng gift shop para sa inyo. Yayain na lamang ninyo ang inyong mga kaeskwela para dito na bumili ng kailangan nila. Naku, okay nga yun ah. Kesa naman pumupunta pa kami sa Cubao o sa Recto. Tuwang-tuwang sagot ni Alma. Dumaan si Jim. Papasok na. O Jim, kinalabit pa ni Alma ang pinsan. Magkaka-mini grocery na tayo rito at gift shop. Hindi ka na mahihirapan ng paghahanap ng mga regalo para sa chicks mo. Ganun ba? Nakangiti pero maigling sagot nito at lumakad na. Alam mo, ang tingin ko kay Jim may pagkasuplado. Punaan ni Angelica. Nako, hindi ate. Talaga lang hindi pala imik yan. Mga chicks, sabi mo, marami bang girlfriends? Hindi naman, pero lapitin kasi ng mga babae. Pero hindi naman niya pinapatulan dahil talagang subsob sa pag-aaral. Napatango-tango sa Angelica. Pagkayari ng pwesto ay magkatulong si Carmela at Angelica sa paglalagay ng mga paninda roon. Sa isang malaking tindahan bodega ang pinagkunan nila ng mga paninda, pati na ang mga pangunahing kailangan sa gift shop. Isang mapagkakatiwalaang kasamahan ni Carmela ang nagbabagsak sa kanila ng mga PX goods para sa tindahan. Angie, ang ganda-ganda naman ng gift shop mo. Mahihiya yung mga nagkalat sa shopping areas. Komento ni Carmela. Nasa pag-aayos lang naman yan, di ba? Malaki ang naipuhunan mo rito, ano? Tanong muli ng kaibigan. Ang mga natipid ko at saka nagsanla ako ng mga alahas ko. Natutuhan ko yan sa itay ko. Ang sabi niya, money begets money. Kung walang laman ito, anong bibilhin ng tao? Kaya puhunanan mo ng maganda para maganda rin ang pasok ng pera. Bilib na ako sa'yo ngayon. Mautak ka na sa negosyo. Tipid nang umiti si Angelica. Baka ito ang sukli sa kasawian ko sa pag-ibig. Paronggit niya. Simple lang ang inaugurasyon ng Angelic Place. Bukod sa kanila, naroon lamang ang pari at ilang prospective customers na mga kaibigan ni Carmela at ng 6 na boarders. Pagkatapos ng seremonyas ay kainan. Pagkaraan ay kanya-kanya ng pamilya ang mga bisita. Marami ring mga taga roon ang nagsipag-usyoso at namili. Angie, magsara na tayo. 10:00 na. Bukas na tayo magbukas ng full blast. Sige, makwenta tuloy kung magkano napagbilhan natin. Sabi ng Angelica. Mami, ako, nagbenta rin ng mga sabon. Pabida ni Rose. Ako rin ah, may bumili sa akin ng sugar. Sabi naman ni Rica. Natawa ang magkaibigan. Nakita mo naman ang mga anak ko. Mapapakinabangan ko na rin. Kaya itong negosyong to pwede mo nang sabihing magandang pampamilya. Natutuwang wika ni Angelica. Hindi nagkamali si Angelica. Sa kanya na bumibili ng mga pangangailangan sa bahay ang buong komunidad. Bukod sa malapit at mura, talagang tinatangkilik nila sa Angelica dahil halos bukas na aklat sa mga taga roon ang kanyang naging buhay kay Edwin. Mataas ang kita ng gift shop, mataas rin ang benta ng mga alahas. Dumarami na ang kanyang mga suki. Nang lumaon ay sinubukan na rin niya ang mamuhunan sa mga alahas. Nagsosyo sila ni Carmela. Hindi na mapigil ang paghatak papataas ng tindahan ni Angelica. Umunlad ito at naging 2 na rin ang kasakasama niya roon. Ang akala ng Angelica ay masaya na siya at wala nang mahihiling pa. Ngunit tuwing gabi at nag-iisa sa kama ay nakakaramdam siya ng matinding pangungulila. Sa pag-ibig, sa pagmamahal, mga gabing para siyang balisang-balisa. Bata pa si Angelica, 28 anyos, nasa edad ng kainitan. May pangangailangan din siyang tanging isang lalaking nagmamahal ang maaaring makapagbigay sa kanya. Edwin, kailangan kita. Kailangan ko ang iyong mga halik, ang iyong mga yakap. Tila dumaraing na sambit ng babae na panay ang haplos sa sarili. Ngunit hanggang sa pangungulila na lamang si Angelica, hindi niya magawang humanap ng makakatighaw sa kanyang pagkauhaw. Ayaw niyang dungisan ang kanyang karangalan
at ng 2 anak. Tulungan mo po akong mapaglabanan ng tukso. Mga babae ang aking mga anak. Maawa kayo sa akin. Naiiyak na panalangin ng malungkot na ginang. Isang gabing hindi maganda ang panahon. Tikatik ang patak ng ulan at bihira ang mamimili. Lampas 2:00 na ng madaling araw. Gusto na sanang magsara ni Angelica. Pero naroroon na naman at kinukulit siya ng damdaming iyon. Ang pangungulila. Mabigat na mabigat ang kanyang dibdib. Parang nangangapos ang kanyang paghinga. Naiinitang nagiginaw siyang hindi maintindihan. Nang hindi na niya madala ang paghihirap ng kalooban, ay napasubsob siya sa ibabaw ng kanyang mesa sa tabi ng kaha at humagulgol ng iyak. Pilit niyang pinapayapa ang sarili. Pigil ang hagulgol pero hindi niya magawa. Parang sa pamamagitan lamang niyon, mabibigyang laya niya ang damdaming iyon. Nang may maramdaman siyang palad sa kanyang balikat, tumingala si Angelica. Nakatunghay sa kanya si Jim. Ang gwapo at lalaking si Jim. Nakatitig ang magagandang mga mata nito sa kanya. Titig na umuunawa. Alamang damdaming umaalipin sa babae. Hindi habag ang nasa matang iyon, kundi tugon sa kanyang pangangailangan. Pangangailangan ng dibdib na maiiyakan. Pangangailangan ng pagmamahal. Matagal na kitang pinagmamasdan, Angie. Nakita ko kung paano mo ibigay ang lahat para lang mabuhay kayong mag-iina. Anang lalaki. Alam ko kung gaano ka kabuting babae. Kabuting ina. At napakatanga ng asawa mo para iwan ka niya. Hindi napigil ni Angelica ang sarili. Yumakap siya kay Jim. Sige nang iyak. Napasubsob siya sa may bewang ng lalaki. Mahigit 1 taon na ring wala ang asawa mo. Bakit hanggang ngayon, pinapahirapan mo pa rin ang sarili mo sa pag-alala sa kanya? Anito, dahan-dahan siyang itinayo ni Jim. Masuyo siyang tinitigan ng lalaki. Bakit hindi mo ibaling sa ibang pag-ibig mo? Sa taong mas karapat-dapat at alam ang tunay mong halaga. Narito ako. Matagal ng lihim na nagmamahal sa'yo. Umiling ang babae. Hindi maaari, Jim. May mga anak ako. Ano na lang ang sasabihin nila ng ibang tao kung makikipagrelasyon ako? Matatalino ang mga anak mo. Natitiyak kong maintindihan ka nila. At huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Angie, ang lahat ng tao ay may karapatang lumigaya. Kinabig siya ni Jim palapit rito. Langhap na langhap niya ang panlalaking kulon, maging ang mabangong hininga nito na lalong nagpapadarang sa kanyang damdamin. Hindi ako masamang tao, Angie. Alam mo yun. At wala akong ibang hinahangad kundi ikaw. Pag-ibig ang nagtutulak sa akin sa'yo. At wala nang iba pang dahilan. Garalgal ang boses na sabi nito. Niyakap at pinaliguan ng halik ang mga pisngi, mga mata, ang kanyang labi. Mapupusok na halik na lalong tumupo kay Angelica. Bawat halik, bawat haplos ay tinutugon niya nang higit pa sa inaasahan ni Jim sa kanya. Tuluyan na siyang nakalimot. Angie, magsara ka na. Tayo. Nagmamadali kapwa, nagsara sila ng tindahan at sa madilim na sulok niyon, naganap ang isang bawal na pag-ibig. Init na lamang ang nalabi sa kanina'y nagbabagang mga sandali ni na Angelica at Jim. Ngayon ay nakaunan ang babae sa bisig ni Jim, bahagyang may ngiti sa kanyang mga labi. Angie, ang tagal kong pinigil ang damdaming ito para sa'yo. Alam mo ba? Napatingala si Angelica. Dama niya ang katapatan ng pagsasalita nito. Wala ka sa sitwasyong pwedeng basta ligawan. May mga gabing hindi ako makatulog
dahil sa pag-iisip sa'yo. Jim, ang nangyari kanina, nauunawaan mo hindi ba? Walang pagmamahal. Walang... Idiniit ni Jim ang kanyang daliri sa bibig ni Angelica. Pinuto lang sasabihin ito. Alam ko, pangkatawang pangangailangan lamang. Pero tuturuan kitang mahalin ako. Mahal kita, Angie. Alam mo bang kung mapapatay ko lang sa isip si Edwin, kung ang pagmumura ko sa kanya itatalab sa kanya, matagal nang nasa impyerno ang kanyang kaluluwa. Ganyan kita minahal, Angie. Pero bakit ako, Jim? May 2 anak. Iniwan ng asawa. Anong... Bakit hindi ikaw? Sige, sabihin mo sa akin. Bukod sa pagiging ina mo at pagalis ni Edwin. Walang masabi si Angelica. Bago sa kanya ang mga ganong pangungusap. Kay Edwin, basta lang sila ay magkasama, ibinibigay ang tungkulin sa kanya. Isa kang mabuting babae, Angie. Isang babaeng karapat dapat mahalin at alagaan. Nangilid ang kanyang mga luha. Kay sarap sa pandinig ng mga salitang iyon. Lalo pa at nararamdaman niyang totoo sa loob ng lalaki ang sinabi nito. Umakyat ka na. Baka hanapin ka ng mga bata. Tumango si Angelica. Dinampot ang kanyang mga damit at nagbihis. Magkahalong damdamin ang nasa puso niya. Kasiyahan dahil nasobhan ng kanyang init. At higit ay ang guilt dahil sa pagbibigay ng kasiyahan sa sarili. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan niya ang kanyang mga anak. Paano kung malaman ng mga ito ang kanyang karupukan? Katulad ng dati, kapag ganoong may problema siya at nangangailangan ng payo, si Carmela ang hinahanap ni Angelica. Ang aga mong tumawag kanina at very frantic pa ang boses mo. Kaya nga ba nagmamadali akong pumarito paglabas ko sa office? Bakit ba? Carmela, nagkasala ako. Mahina, marahan niyang pahayag. Nagkasala? Paano? Kailangan ko ang payo mo. Binuksan niya ang kanyang dibdib sa kaibigan. Wala agad mahagilap na pangungusap si Carmela. Hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na matutokso ang kaibigan. Pipilitin kong iwasan siya, Mel. Pangkatawan lamang ang pangangailangang iyon. Hindi kasama ang puso. Iyon kasi ang mahirap, Angie. Bata ka pa. Mainit pa ang apoy sa iyong dibdib. May iwasan mo lamang si Jim kung aalis siya rito. Sinabi ni Carmela yon, pero naroon ang kaba na kung nadarang si Angie sa lalaking yon, maaaring madarang din sa iba. Na para namang nabasa ng kaibigan. Iiwasan ko siya, Mel. Kahit ang iba pang mga lalaking magtatangkang lumapit sa akin. Kaya lamang nangyari ang kay Jim dahil naroon siya sa oras ng aking pangungulila. Sana nga, naidalangin ni Carmela. Angie, nasa hustong gulang ka na. Ang isip mo't konsensya ang gawin mong giya sa pagpapasya sa kahit anong bagay. Ang sabi ko sa'yo kanina, umiwas ka. Isang magandang paraan ng pag-iwas ay ang pagpapaalis mo sa kanya rito. Paano ang kanyang kapatid? Iiwan ba siya ni Jim? Ang kanyang mga pinsan? Malalaman nila ang nangyari kapag magpasyang lumipat si Jim. Wala naman silang problema sa akin. Wala rin akong problema sa kanila. Kaya mo bang umiwas kapag nasa isang bubong kayo? Kaya ko. Mabilis niyang sagot. Yun na. Hindi mo na kailangan pa ng payo. Ang pagsasabi mo sa akin ay parang pagbibigay alam mo lamang na may nangyari sa inyo. Nakangiting pahayag ni Carmela. Dahil para na kitang kapatid. O mahigit pa nga. Sagot ni Angelica at yumakap kay Mel. Nang sumunod na gabi, hindi na nagpapaiwan si Angelica sa tindahan. Pinagsabihan niya ang 2 kasama na tindera na parehong live-in
Nasalit-salitan silang kasama niya sa pagbabantay kung gabi. Madalas na nakikita ni Angelica na nakatanaw sa kanya si Jim kapag nasa tindahan siya. Hindi niya pinababayaang makalapit ito sa kanya. Umiiwas kaagad siya, aakyat at doon na magkukulong. Inaabala niya ang sarili sa pag-aayos ng mga alahas, sa pagbabalanse ng kanyang mga records. Lagi niyang sinasabi sa sariling, kailangan niyang gawin iyon alang-alang sa mga anak niya na parehong babae. Para kung magsilaki ang mga ito, ay walang maisusumbat na ang kanilang ina ay marupok din katulad ng kanilang ama. At nagtagumpay si Angelica. Unti-unti ay nakalimutan na niya ang nakakadarang nadantay ng mga palad ni Jim sa kanyang balat, ang mga haplos ng paglalambing sa kanyang katawan na lalong nagpapaapoy sa kanyang damdamin. Kaiba ang mga halik nito, nananaliksik, tumutupok, na madaling nagdala sa kanya sa ibayo pa roon ng kanyang kauhawan. Mami, sabi ni Uncle Jim, magpaalam daw kami sa iyo. Isasama niya kami sa sirko sa Cubao. Matagal na kaming hindi nakakapunta ron, di ba? Gusto rin ni Rica eh. Kaharap noon si Alta, Alma, pati na si Dina. Hindi malaman na Angelica ang isasagot. Payagan mo na Ate Angie. Responsible naman ang kuya ko. Tama si Dina ate. Hindi mo na rin naman na kayang ipasyal pa ang mga bata. Mabuti nga't malilibre ka kahit ilang oras at may bibigay mo naman yon sa iyong sarili. Wala nang nagawa ang ginang, kundi ang pumayag. Pinabihisan ng dalawang bata. Hindi ko sila papabayaan, Angie. Lumapit siya sa tindahan. Naghihintay ang dalawang bata. Parang mga tunay na anak ko silang aasikasuhin. Kung pwede ka lamang makasama lalong masaya. Salamat. Ikaw nang bahala sa kanila. Naalala ni Angelica ang sabi ni Jim ng gabing iyon na mahal siya nito noon pa mang una. Susuyuin siya, liligawan. Hindi titigil hanggang hindi niya tinutugon ng kapwa pagmamahal ito. At nararamdaman ni Angelica, nagsisimula na ang binata. Ang kanyang dalawang anak ang sinisimulang ligawan nito. Hindi niya napigil ang pagngiti. Naalala niya, ilang buwan na ang nakakaraan. Wala siya noon dahil may kliyente ng alahas na pinuntahan. Naulan na noon si Rica at inaapoy ng lagnat. At si Jim ang nagdala kay Rica sa ospital. Pwede namang ipaubaya nito sa mga pinsang babae ang pagdadala kay Rica. Pero siya mismo ang umako niyon. Isa ito sa hindi niya makakalimutang pag-alala ni Jim sa kanyang mga anak. Nang umuwing masayang-masaya ang mga bata, may pasalubong si Jim para sa kanya. Pansit at siopaw at 3 red roses na nakalagay sa mamahaling box. Hindi ka na dapat nag-abala, Jim. Salamat din at salamat sa pag-imbita mo sa mga bata. Wala yun, Angie. Masaya ako na napapasaya ko sila. Habang wala ang kanilang ama, pabayaan mong kahit konting tungkuling dapat niyang ibigay sa mga bata ay gawin ko. Nakangiting tugon ng lalaki. Malaking abala para sa'yo. Hindi abala kapag gusto mong ginagawa mo, Angie. At gusto ko ang ginagawa ko. Ayokong masanay sila ng ganyan. Isang araw, mag-aasawa ka. Mawawala ang kinasanayan. Lalong magmumukhang kaawa-awa ang mga anak ko, Jim. Mag-aasawa lamang ako kung ikaw ang babae. Naging masuyo ang mga titig ni Jim. Tumawa si Angelica. May kahalong pait. Totoo ang sinasabi ko, Angie. Imposible, Jim. May asawa ko't 2 anak. Aniya, nag-asawa sa ibang asawa mo. May karapatan ka ring gumawa ng sarili mong buhay at kaligayahan. Yan ang inaalok ko sa'yo. May batas ang Diyos at ang tao. Sa 2 batas, kasalanan ang sinasabi mo. Kalimutan na natin ang lahat. Ang naganap noon ay isang kahibangan. Isang panaginip na ayoko nang maulit. Matigas ang kanyang salita. Napatungo si Jim at tinalikuran na siya. Inakala ni Angelica na doon na natapos ang pakikipaglapit sa kanya ni Jim. Pero nagkamali siya.
Ang pamamasyal nito na laging kasama ang dalawang bata ay nagpatuloy. Hindi na nga niya mapigil dahil totoo ang sumbat ng mga bata. Wala na siyang panahon sa kanila. Subsob siya sa pag-aalahas, sa pag-aasikaso sa mini grocery at gift shop. Halos tulog na lamang ang kanyang pahinga at nakikita niyang masasaya ang dalawa at nagsusunuran. Hindi katulad ng dati na madalas magsagutan. Nag-usisa siya. Kasi mami, kasi mabait sa Uncle Jim. Mas mabait pa nga siya kay Daddy eh. Sabi ni Rika. Saka sabi niya, mahal na mahal ka niya. Saka kami. Tapos pag minahal mo na rin siya, hindi niya tayo iiwan. Hindi siya pareho ni Daddy, di ba? Inosenteng sabi ng bata. Naramdaman ni Angelica ang pag-iinit ng kanyang muka. Nakaramdam siya ng galit. Walang karapatan si Jim na pati ang mga bata ay kasangkapanin niya sa mga pagsasalita, sa panliligaw sa kanya. Pumapayag na nga siyang isama nito si Rika at Rose, pero para pagsabihan nito ng kanyang damdamin at balak, parang hindi na maganda. Pigil ang maririing katok ni Angelica sa pinto ng kwarto ng magkapatid na Jim at Dina. Swerteng ang 5 babae kaalis lamang para magsimba. Bumukas ang pinto. Angie, bakit? Nakita niyang madilim ang mukha ng babae. Hindi ko nagugustuhan ang pagsasabi mo ng kung ano-ano sa aking mga anak. Kaya mula ngayon ay pinuputol ko na ang pagsama nila sa mga imbitasyon mo. Wala naman akong masamang sinabi ah. Ang lahat ng yun ay pawang katotohanan. Wala akong pakialam. Wag mo nang kausapin ng mga bata. Maliwanag ba? Ang alam ko, Jim, babae lang ang madaldal. Sabi niya, sabay talikod. Sandali. Bago siya nakahakbang palayo ay nahatak na siya nito. Pakaladkad sa kwarto. Nagulumihanan si Angelica. Nagpipiglas. Bitiwan mo nga ako. Pilit na pinaihina ang boses. Bibitawan lamang kita kapag tapos na kitang turuan ng leksyon. Hinapit siya nito sa bewang. Lapit na lapit sa kanyang katawan. Sa kamariing hinalikan sa mga labi. Habang paurong ito, padako sa kanyang kama. Walang magawa ang pagpipiglas ni Angelica. At bago niya nabawi ang kanyang pagkalito, ay wala na siyang suot na kahit ano. At buong pagkauhaw na tinugon ang bawat haplos at halik ni Jim. Magbihis ka na, Angie. Baka dumating si Nadina. Kahit nalulumo, mabilis siyang nagbihis. Hindi niya ngayon malaman kung magagalit pa siya. Kung tatanggapin na lamang niya ang ikalawang pangyayari sa kanila ni Jim. Dahil kanina, ni hindi siya nakapalag. Nagpaubaya na lamang siya. Ang tanging nakatanim sa kanyang isip na kapag nasa mga bisig na siya ni Jim, nakakalimutan na niya ang iba pang damdamin maliban sa naroon siya at kapiling ng lalaki. Pero kailangan namang magpakita siya ng pagdepensa sa sarili. Ayaw niyang aminin sa harap ni Jim na gusto rin niya ang nangyari. Maghanap na kayo ng malilipatan. Ayoko nang maulit ang paglapastangan mong ito sa akin. Angie, hindi kita nilapastangan. Ipinadama ko lamang sa'yo kung gaano kita kamahal. Mahirap pa bang ipaunawa yun sa'yo? Umalis ka na rito! Parang batang sabi niya, hindi na napigil ang pagluha. Hindi ako aalis, Angie. Pero kung ang gusto mo'y tumigil na ako sa pagsama sa mga anak mo, gagawin ko. Hindi na rin ako lalapit sa'yo hanggang hindi mo sinasabi. Tinupad ni Jim ang pangako niya kay Angelica. Bihira na siyang tumigil sa inuupahang kwarto. Kung lumalapit sa kanya ang mga bata ay siya na ang umiiwas. Ma'am, bakit ayaw na sabi ni Uncle Jim? Usisa ni Rose. Busy lang siya, Rose. Examination nila, kaya laging nag-aaral. Ganon ba yun, Mami? Oo, makikita mo. Paglaki mo'y ganyan ka rin kapag nasa college ka na. May period na hindi busy. Mayroon namang panahon na hindi ka na makakapagpahinga sa kabisihan. Tinanggap ng mga bata ang alibay niyang iyon at nagsitahimik. Ngunit hindi si Angelica. Nagbalik na naman sa kanya ang pagkabalisa. Pero ayaw niyang aminin sa sarili
na si Jim ang dahilan. Na unti-unti ay nagkakaroon na siya ng kaibang damdamin para rito na higit kaysa sa pangangailangang pangkatawan lamang. Naku, alam mo Ate Angie, si Kuya Jim po, nakita ko kanina. May kasamang maganda at sexy chick. Diyan sa tapat, sa sakayan. Sumakay sila ng taxi. Holding hands pa nga eh. Parang sinipa ang kanyang dibdib sa lakas ng kaba. Dala ng balitang iyon ng kanyang tindera. Umikot-wari ang kanyang paningin nang marinig ang balita ng tindera niyang si Tina. Inabot niya ang pasimano ng counter. Humawak ng mahigpit doon. Pilit nang ngumiti. Siguro yun ang girlfriend niya. Siguro ate, kasi nagkiss pa sila nang nasa taxi na eh. Naggalit-galitan siya, pero sige pa rin ang kapit sa counter. Baka kung bumitiw siya ay matumba siya. Wag nga yun ang asikasuhin mo. Yung mga pinamili mo para sa gift shop, iayos mo na ron. Ang totoo, parang pinipiga ang kanyang puso. Ngayon niya natiyak na may damdamin na siya para kay Jim. Pero huli na, kasalanan din niya. Nang sumunod na araw ay isinama na ni Jim ang babaeng nakita ni Tina na kasama nito sa taxi sa kanilang inuupahan. May maliit na sala naman doon sa pagitan ng 3 kwarto na pwedeng pantanggap ng mga bisita. At hindi yon ang una. Lagi nang nagpupunta roon ang babae na Karen ang pangalan. Gusto niyang sabunutan ito, palayasin, kaya lang ay hindi niya magagawa. Gusto rin niyang mag-usisa kay Dina, kaso ay nahihiya naman siya. Tsaka ano ba yun? Di ba nangako pa nga si Jim na siya lamang ang babaeng makakapagpaligaya sa kanya? Ano ito na ilang araw lamang niyang hindi pinapansin ay nakakuha na agad ng kanyang kapalit? Talagang ganoon ang mga lalaki. Walang isang salita. Mga manloloko. Kapag nakuha na ang gusto sa babae, ay paalam na. Pare-pareho sila. Si Edwin, si Jim. Isang umaga, naghihintay si Angelica ng taxi. May dala siyang maraming alahas. Ihahatid niya yon sa mga suki niya. May pumarang taxi sa tapat niya at bumukas ang pinto. Angie, halika na. Sabay hatak sa kanyang kamay ni Jim. Nabigla si Angelica. Napasama siya papasok sa taxi. Bitiwan mo ako. Ano bang gusto mo? Sasama ka sa akin. Mag-uusap tayo. Pagod na ako sa ginagawa nating ito. Matigas ang boses ni Jim. Anong ginagawa? Wala akong ginagawa kundi manahimik. Angie, wag dito sa taxi. Nakakahiya sa kanya. Itinuro ang driver. Mag-uusap lang naman tayo. Hindi ako gagawa ng anumang bagay na wala kang pahintulot. Nako, hindi. Bababa na ako. Mariin niyang tanggi. Yan ba talaga ang gusto mo? Ayaw mo bang marinig ang ipapaliwanag ko sa'yo tungkol sa babaeng lagi kong kasama? Anito, sa kabinitawan siya. Sino siya? Ang damdaming nagmamahal na ang nagtulak kay Angelica para magtanong. Mahabang kwento, Angie. Doon na tayo mag-usap. Dumukwang si Jim. May ibinulong sa driver. Ngumiti ang driver at pinabilis ang sasakyan. Inilibot ni Angelica ang kanyang mga mata sa di kalakihang kwartong iyon. May double bed sa isang sulok na puting-puti ang balot. May isang mesita sa isang panig at may 2 silya. May maliit na water pot at 2 ring basong nakataob sa munting tray. Malamig ang silid. Mula sa init sa labas, parang nag-aanyaya ang lamig na iyon na ipahinga ang nagiginhawa ang katawan. Luminga siya kay Jim. Nakangiti ito sa kanya. Maupo ka. Relax. Hindi kita kakagatin. Biro nito. Naupo siya sa silya, malayo sa kama. Hindi siya natatakot kay Jim. Alam niyang may isang salita ito. Sa kanyang sarili siya nangangamba. Baka hindi niya mapigil ang sarili at mahalata ni Jim na ngayon ay may pagtingin na siya sa binata. Oh, ikwento mo na. Sabi mo na ang gusto mo at umalis na tayo. Marami akong panindang dadalhin sa mga suki ko. Yakap pa niya ang kanyang bag na maraming alahas ang laman. Naupo si Jim sa silyang nasa katapat ng inuupuan ni Angelica.
Si Karen yun. Optometry student na may gusto sa akin. Ang yabang mo naman. Hindi napigil na sundot agad ni Angelica. Hindi ako nagyayabang, Angie. Yun ang totoo. Nung hindi ka pa nagbibigay ng ultimatum sa akin, pero nang sabihin mong wala talaga akong aasahan sa'yo, pinagbigyan ko ang kanyang pangungulit sa akin. Pero maniwala kang hanggang halik at yakap lang kami. Hindi ko maaatim na gawin sa kanya ang isang bagay na hindi ko makakayang pangatawanan. Sige, naniniwala na ako. Kung wala ka nang sasabihin pa, gusto ko nang umalis. Ihatid mo na ako sa Cubao. Hindi pa ako tapos, Angie. Magmamakaawa ako sa'yo. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Pati ang pag-aaral ko ay apektado na. Nagagalit ako sa'yo, alam mo ba yon? Aba, wala akong pakialam sa galit mo. Pasuplada niyang tugon. Nagagalit ako dahil alam kong mahal mo na ako. Alam kong kailangan mo ko. Pero pinipigil mo ang iyong sarili. Bakit, Angie? Masama ba akong lalaki para hindi mo matanggap? Nakatitig ito sa kanyang mga mata. Bakas niya ang paghihirap ng kalooban nito. Umiwas siya ng tingin. Yumuko siya. Hindi, Jim. Kahit sinong babae ay may pagmamalaki ka. Pero ako, kahit mahal kita, hindi pwedeng makisama sa'yo. Kasalanan. Isa pa, ayokong pag naging dalaga ang mga anak ko'y mapulaan sila. Babae ang mga bata, Jim. Hirap na hirap ding tugon niya. Kahit sikilin mo ang sarili mong kaligayahan? Anong gagawin ko kundi magtiis? Nilapitan siya ni Jim. Itinangala ang kanyang mukha rito. Saka yumuko at hinalika ng mariin ang kanyang mga labi. Tinugon ni Angelica ang halik. Pahingal na kumalas si Jim. Angie, huwag mo kong layuan. Makakaya ko ang lahat. Kahit hindi tayo magpakasal. Kahit gawin nating lihim ang ating pagtatagpo. Lahat ay makakaya ko. Huwag lamang ang mawala ka. Walang lihim na hindi nabubunyag, Jim. Alam ko. Pero siguro naman, kung dumating ang panahong yon, lumipas na ang mga taon at matatanggap na ng iba ang ating relasyon. Hindi agad makasagot ang babae. Please, Angie. Hindi kasalanan ng magmahal. Magiging masaya ka sa akin. Maniwala ka. Pakiusap ng lalaki. Napabuntong hininga si Angelica. Maililihim ba natin ito sa mahabang panahon? Magagawa ba natin? Magagawa, Angie. Saka na lamang natin ibubunyag kung hindi na kasalanan. May kakilala akong abogado. Tiyuhin ko. Ipapalakad nating magkaroon kayo ng legal na separasyon ng asawa mo. Ang araw na iyon ang simula ng kanilang pagkakasundo na gagawin nilang lihim na lihim. Nakalimutan na ni Angelica ang kanyang mga suki na pupuntahan sana. Ang mahalaga ay magkasama sila ni Jim. Magkasalo sa kaligayahan. Hindi mahirap ilihim ang kanilang pagtatagpo. Alam ng mga nakapaligid kay Angelica na lagi siyang lumalabas sa pagbebenta niya ng alahas. Wala rin siyang tiyak na oras ng pag-alis at pag-uwi. Si Jim din ay araw-araw pumapasok sa university. Sinong mag-aakalang madalas silang lumabas at magkita? Alam mo, Angie, naninibago ko sa'yo. Minsan ay nasabi ni Carmela. Ano naman ang ipinaninibago mo sa akin? Takang tanong niya. Kahit katiting ay wala na akong makitang lungkot sa mga mata mo. Pati sa kilos mo ay naroroon ang saya. Lagi ka nakangiti. Matagal na rin naman ang trahedyang yon. Ikaw na rin ang may payo na dapat ay ibaon ko na sa limot si Edwin. Oo nga, pero hindi ko inaasahang ganyan ka pala kabilis makalimot. Madali pa ba ang isang taon? Kung sa bagay nga, ang grocery mo ay hindi nang amini kung tutuusin. Nakapagpadagdag ka na.
Malakas din ang gift shop mo. Lalo na ang mga alahas. Abay pinupuntahan ka na nga rito ng mga suki mong dikotse. Natin, Carmela. Kasi naman, hindi naman tayo marunong mandaya. At katamtaman lamang tayo kung magtubo. Pero ang tingin ko sa iyo, Angie, ay isang babaeng in love at minamahal naman. Tuwid na tinitigan siya ni Carmela. Gusto pa sanang magkaila ni Angie. Pero magagawa ba niya iyon sa kaibigang mulat sa pool ay karamay na niya? Sa ligaya, sa lungkot, kahit sa kabiguan. Mel, noon ko pa ito gustong ipagtapat sa iyo. Pero nakahiyaan ko na. Talagang hinihintay ko ang ganitong pagkakataon. Ang mag-usisa ka. Carmela, may relasyon kami ni Jim. May 2 buwan na. Pero pinakalihim-lihim namin. Alang-alang sa 2 bata. At sa aking katayuan na rin. Ngilid ang luha ng Angelica. Napangiti si Carmela. Umiling. Hinawakan ang baba ng kaibigan at itinaas ang mukha nito para makatitig sa kanya. Angie, karapatan mo naman yun eh. Ang maglihim at ang magpasya ng mga bagay na inakala mo makakasiya sa'yo. Ngayon sagutin mo ako. Ang relasyon mo ba kay Jim ay nagbibigay sa'yo ng kaligayahan? Tanong nito. Labis-labis, Mel. Mahal na mahal niya ako. Maalalahanin hindi lamang sa akin, kundi pati na sa mga bata. At napakabait niya. O ano pa ang pinaghihimutok mo? Bakit ka umiiyak? Ganyang maligaya ka pala. Kapag maligaya ka, maligaya rin ako, Angie. Carmela. Tuwang sambit na Angelica at yumakap sa kaibigan na naging maunawain sa kanya. Magsasara na ang klase para sa taong yon. Graduate na si Jim. Pinauuwi ako ng amang ko sa Mindoro, Angie. Nakiusap na asikasuhin ko raw muna pansamantala yung aming kuprahan doon dahil parang nangihina daw siya. Magpapahinga lang daw siya kahit ilang linggo lang. Alam mo namang ako lang pwede nilang asahan doon. Sayang naman daw ang kuprahan kung hindi maasikaso. Kailan ang uwi mo? Tanong ni Angelica. Nasa hotel sila ni Jim noon. Bukas din ng umaga. Kaya nga tinawagan kita kanina para magkita tayo. Kailan ang balik mo? Hindi ko matiyak eh. Maaring after 3 weeks. Mahimiss kita, Angie. At niyakap niya ang babae. Tatawag ako ng madalas ha. O kahit text kung hindi ako makatawag. Umuwing malungkot si Angelica. Nakita niya ang salaping ibinayad sa kanya kanina ng isang kliyente niya sa alahas. 300,000 yon. Malaking halaga. Maging ang kanyang grocery at gift shop ay kumikita ng malaki. Ngunit hindi niya magawang magsaya. Nakatuon ang kanyang pansin sa pag-alis kinabukasan ni Jim. Hindi niya mapigil ang pananamlay at pangingilid ng kanyang luha sa tuwing sasagi sa kanyang matagal din naman niyang hindi makikita at makakasama si Jim. Inayos niya ang mga pera at alahas sa kahadiyero. Tiniyak munang mahimbing na ang mga anak bago nanaog siya sa grocery. Sige, pumasok na kayong 2. May uwi akong pagkain, nasa mesa. Ako nang bahalang magsara ng tindahan. Sabi niya sa 2 tindera. Tuwang nagsiakyat ang 2. Idinadasal niyang sana ay pumunta sa grocery si Jim para kahit paano'y makapag-usap pa sila. Pero tumugtog na ang 2:00 sa malaking orasan sa dingding ng tindahan ay hindi na lumabas si Jim. Hindi naman niya masilip ito para tawagin nang hindi siya mahahalata na makasama sa bahay. Nagsara siya at saka pumanhik na. Pero kahit anong gawin niya ay hindi siya makatulog. Pabiling-biling siya. Para bang may takot na nakadaklot sa kanyang puso na may mangyayari kay Jim sa pag-uwing iyon sa Mindoro. Mag-uumaga na nang maidlip siya at nang magising ay lampas na ng 8:00. Wala na si Jim. Sinabi nitong 6:00 pa lamang ay aalis na siya. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Dumating ng dakong 10:00 si Carmela. Oh, lalakad ba ako sa Friday? May kausap na ako sa Singapore.
Ang tinutukoy nito ay ang bagong supplier nila ng mga alahas. Baka gusto mong sumama, nang malibang ka naman, puro katrabaho na lamang eh. Bahala na. Wala sa mood na tugon niya. Bakit? Hindi ka ba niya papayagan? Nagtaas ng kilay si Carmela. Baka ang pagbantulot ni Angelica ay dahil kay Jim. Wala siya, Mel. Umuwi. Kailangan daw siya roon sa probinsya nila. O di lalong kailangan mong maglibang. Sige na, gumayak ka. Magpagawa ka na ng passport. Naisip niya, paano kung biglang umuwi si Jim? Uuwi dahil nangungulila sa kanya. Pagkatapos ay wala siya. Saka na lang, Carmela. Kailangan ko ring mag-imbentaryo ng laman ng gift shop. Marami rin akong ipabibili sa iyo ron eh. Ikaw ang bahala. Anang kaibigan na hindi na nagpilit. Napakabagal ng paglipas ng oras kapag malungkot ang isang tao. Gaya ni Angelica. Inip na inip siya bago matapos ang maghapon. Lalo na ang magdamag. Labis ang kanyang lungkot. Kung mahatak lamang niya ang mga araw para makabalik na si Jim. 1 linggo ang nagdaan, hindi pa rin umuwi ito. Bilang ang mga text at ni hindi tumatawag sa cellphone niya. Naisip niyang marahil ay walang signal sa lugar ng binata. 2 linggo nang magbalik si Jim. Nakita siya na Angelica na noon ay nasa gift shop. May naayos na bagong paninda. Muntik na siyang mapasigaw nang makitang bumababa mula sa taxi ang binata. May maliit na bag na nakasabit sa balikat. Kumusta ang Mindoro? Kaswal na tanong niya. Hindi nagpahalata ng tuwa. Mabuti naman. Kayo, kumusta rito? Mas kaswal na tugon ni Jim. Mabuti rin. Tumango si Jim, saka pumasok na sa kanilang tirahan. Bigla ang dating ng saya kay Angelica. Alam niya, bago matapos ang araw, ay gagawa ng date si Jim. Magkikita sila agad kinabukasan. Hindi siya nagkamali. Nang gabing iyon, nag-text ito. Tinitipan siya sa isa sa maraming lugar nilang pinupuntahan. Sabik silang nagyakap matapos maisara ni Jim ang pinto ng kwartong inarkila. Halos mapugto ang kanilang hininga nang magkalas sila sa pagkakahalik. Kapwa sabik sa isa't isa. Ang tagal mo. Padaing ang pagkakasabi ng Angelica. Pasensya ka na. Marami lang talagang kailangang ayusin doon eh. Sa katunayan, babalik ako doon sa Makalawa. Napapitlag si Angelica. Pero bakit? Dahil nga kailangan ako ng kuprahan. Hindi pa kasi magaling ang amang. Kailangan pa niya ng ilang linggong pahinga. Matanda na rin kasi. Paliwanag nito at naiintindihan niya yon. Kailan ka na talagang babalik? Hindi ba maaring minsan 1 linggo ay umuwi ka sa akin? Pipilitin ko, Angie. Kung gaano ang pagkagusto mo na narito ako at makapiling ka. Gayon din ako. Baka higit pa. Ang sumunod ay katahimikan. Ang kasunod ay ang kanilang lambingan. Hanggang bumalik ng Mindoro si Jim. Minsan sa 1 linggo o kada 2 linggo ay nagpupunta ito kay Angie. Paminsan-minsan ay tumatawag din ito. Pero para sabihin kung hindi ito makakapunta. Bakit mukhang matamlay ka lagi ha, Angie? Narito naman si Jim ah. Tanong ni Carmela. May pilyang ngiting sumilay sa mga labi ng dalaga. Ewan ko ba? Para kasing may nararamdaman akong pagbabago sa kanya. Anong pagbabago? Napapadalas ang pag-uwi niya. Parang nagdududa ako na di mawari. Aniya, napailing-iling si Carmela. Masama na yan, Angie. Nagiging possessive ka na kaya ganyan ang feelings mo. Ganon ba yon? Ganon na nga. Dapat mong pigilin ang sarili mo. Huwag mong ipaparamdam sa kanyang gusto mo siyang masolo. Dahil ang lalaki, gaya rin ng isang ibon. Kapag pinigil mo ng mahigpit sa iyong kamay, ay magwawala. Katulad din naman ng kung sobrang luwag. Nakakapiglas din at mawawala. Kaya alalay ka lang. Napabuntong hininga si Angelica.
Tama ka nga siguro. Naninibago lamang ako at wala siya ng madalas. Gusto ko kasing kahit hindi kami magkatabi, alam kong nariyan lamang siya. Alam mo Angie, pakiramdam ko sa'yo, mas mahigpit ka pa kay Jim kaysa kay Edwin noon. Paano ko naman mahihigpitan yan? Wala ngang nakakaalam kung hindi ikaw at kaming dalawa lamang sa aming relasyon. Pumanatag ka nga. Ang mabuti pa, magpasya ka na ngayon pa lang kung sasama ka sa akin sa susunod na biyahe sa Singapore. Tumawa si Angelica. Biglang naiba ang usapan. Sige na nga, pagagawa na ako ng passport. Sasama na ako sa'yo. Linggo ng umaga, magsisimba ang mag-iina. Pagbaba nila ay nadatnan nila si Jim, bagong dating. Jim, umuwi ka. Nagliliwanag ang mukha ni Angelica. Saan kayo pupunta? Magsisimba. Nauna na nga si Nadina kanina pa. Pwede ba akong sumabay sa inyo? Nag-aalanganin ang anyo ng binata. Sige. Bakit hindi? Magbibihis ka na ba? Hindi na. Ililigpit ko lang tong dala ko. Dali ka, Uncle Jim, para makaabot tayo sa misa. Tapos, pakakainin mo kami sa ice cream house, ha? Natawa si Jim. Kahit saan. Magpapapasyal pa tayo kung gusto mo. Kayo ni Rika. Sige, pasyal tayo, Uncle Jim. Tuwang-tuwang sabi ni Rika. Nasa pagitan nila ni Jim ang dalawang bata habang nakikinig ng misa. Pakiramdam na Angelica, para silang isang pamilyang buo at nagsisimba. Nang lumabas sila ay nagtuloy sa ice cream house. Masaya silang nagsalo-salo. Pagkatapos, nagtuloy sila sa luneta. Pinabayaan niyang maglaro ang mga bata. Magkatabing naupo sila sa isang bakanteng upuang bato. Ganito ang gusto ko, Angie. Bakit kasi pinagkakait mo sa akin? Ang kalayaang ganito. Walang ipinaglilihim. Nagsasawa na ako sa patagong relasyon natin. Napag-usapan na natin yan, Jim. Aniya na nakatanaw sa mga bata. Ang mga bata, tingin ko naman ay tanggap nila ako. Bakit kailangan pa nating maghintay ng matagal? Dahil kasal ako kay Edwin. At kahit siya ang nagkasala, magiging mali pa rin ako sa paningin ng iba kapag nakisama ako sa'yo. Pero hanggang kailan tayong maghihintay, Angie? 3, 5 taon? 10? Bakit kailangan nating ipaghintay ang kaligayahang nasa ating mga kamay na? Matagal ang annulment dito sa Pilipinas, Jim. Ang legal separation naman ay inaabot din ng ilang taon. Alam mo yan. Hindi na umimik si Jim. Pinanood na lamang ang dalawang batang habulan ng habulan sa malawak na park. Galit ka ba, Jim? Untag niya sa lalaki. Umiling ito. Maaari ba akong magalit sa'yo? Nawalan ka bigla ng kibo. Iniisip ko lang kung hanggang saan tayo hahantong sa ganitong sitwasyon. Angie, mahal kita. Alam mo yan. Mahal din kita, Jim. At maaari lamang ang gusto mo kung mawawalan ng bisa ang pagpapakasal ko kay Edwin. At yan ang naisangguni ko na sa aking abogado. Maghintay-hintay na lamang tayo. Kaunting tiis na lang. Isang hapon, may dalang customer si Carmela. May order itong ternong bracelet at kwintas na malaki ang halaga. Angie, siya si Mrs. Corpus. Taga Mindoro siya. Pero dito na siya sa Maynila nakabase. Mindoro? May kaibigan ako roon. Taga San Jose. Pamilya Robledo. Robledo? May mga anak na sina Jaime at Dina? Mga kaibigan sila ng kapatid kong bunso. Anang Mrs. Corpus. Sila nga. Si Jaime at Dina ay mga boarders ko dito. Wala lamang sila ngayon. Nasa Mindoro si Jaime. Nasa school naman si Dina. Aba, akalain mo nga naman ano. Minsan nga ipapasyalan ko sila rito. Teka, at kukunin ko ang order mo. Hindi nagtagal at dala na niya ang mga alahas. Cash na binayaran ito ni Mrs. Corpus.
Nang makaalis si Mrs. Corpus, ay doon na rin ipinagtapat ni Carmela kay Angelica ang nalalapit nitong pagpapakasal sa nobyong si Ruben. May 7 taon na rin ang relasyon ng mga ito at ngayon lang naisipang magpakasal dahil sa bagong promote si Ruben bilang chief accountant ng kumpanyang pinapasukan nito. Nakumbinsi rin ni Carmela ang kaibigan na sumama na sa susunod na biyahe sa Singapore para sa mga supply nila ng alahas. Nang sumunod na biyahe ay kasama na nga si Angelica, tinuro lahat sa kanya ni Carmela ang pakaliwat pakanan ng pagbili ng mga alahas. Kapag akong namimili ay limitado ang panahon ko dahil kailangan kong umuwi kaagad. Pero ikaw, pwede kang mag-ikot-ikot dito at maghanap ng mas mura o mas magaganda, Angie. Pabayaan mo't yan ang gagawin ko. Ang mga sumunod na pagbabiyahe ay solo na ni Angelica dahil abala na si Carmela sa pag-aayos ng kanilang nalalapit na kasal ng kanyang nobyo. Ayaw na muna siyang palabasin ni Ruben ng bansa. Hindi man sila naniniwala sa pamahiing malapit sa disgrasya ang ikakasal ay wala ring mawawala kung susundin. Dahil papalapit ang Pasko, doble ang dami ng inaasikaso ni Angelica. Bukod sa dami ng mga orders sa kanyang gift shop, kailangan din niyang punuin ang kanyang grocery. Kahit pa inihahatid lamang ang mga iyon sa kanya, tuwiran din niyang inaasikaso ang pag-aayos ng mga items. Hindi na niya napapansin na dumadalang na ang pagkikita nila ni Jim. At kung lumalabas man sila, mas laging nagmamadali sila sa isang lugar. Kakain, magkukwentuhan, at magmamadaling aalis si Angelica. Maraming kliyente ngayon dahil magpapasko. Sasamantalahin ko, Jim. Aalis ako sa Biyernes patungong Singapore. May malaking order sa akin. 2 weeks ago galing ka na doon, Angie. Oo nga. Hindi ko naman nakalain na mauubos ang kinuha ko. Pasensya ka na, Jim. Pagkatapos ng kasal ni Carmela, nangako siya na uli ang magbibiyahe. Siguro ay kasama na si Ruben dahil mahirap papaghiwalayin ang bagong kasal. Natawa si Jim, yumakap kay Angelica. Alam mo, Angie, kapag tayo naman ang ikinasal, gusto ko sana sa Mindoro na tayo tumira. Kasamang mga bata. Ang hirap din kasing malayo sa inyo. Natigilan si Angelica. Paano ang mga negosyo ko dito? Angie, kahit wala ang mga negosyo mo ay kaya ko kayong buhayin. Malaki ang kita ng kuprahan. At kung gusto mo naman ay pwede ka ring magtayo ng grocery doon. Anang lalaki. Hindi umiimik si Angelica. Naramdaman iyon ni Jim. Bakit? Tanong nito. Kasi Jim, malaki na ang pagod ko sa negosyong ito. At narito sa Maynila ang buhay namin. Parang hindi ko kayang iwan. Aniya, si Jim naman ang natigilan. Hindi ito nakapagsalita. Wala silang imik na umuwi ng gabing iyon. Lumipas pa ang ilang buwan, dumating ang araw ng kasal ni Carmela. Sa isang malaking restaurant sa Quezon City gagawin ang reception pagkatapos ng kasalan. Nakikipag-agawan sa ganda si Angelica sa bride na si Carmela. Kung hindi lang namin alam, Ate Angie, na may 2 ka ng anak, iisipin naming dalaga ka rin. Si Alma, ang pinsan ni Jim. Nasa bungad sila ng simbahan. Hinihintay ang pagdating ni Carmela. May 10 minuto pa bago simulan ng kasal. Si Dina nga pala, bakit hindi umattend? Tanong ni Angelica. Umuwi sa Mindoro, ate. Pinauwi ng parents nila. Magkalapit lamang ba kayo ng bahay? Ngayon ko lang naitanong ang tagal na nating magkakasama. Hindi, ate. Sa Batangas Sinuerte ang itay namin ni Alta. Kaya doon na kami namahay. Nadaraanan naman ang sa amin papuntang pier. Napundohan ang mga barkong patungo sa Mindoro. Paliwanag ni Alma. Ganun pala. Napatango-tangong tugon niya. Dumating si Mrs. Corpus. Akala ko'y huli na ako. Gusto kong makita ang kasal ni Carmela. Kasunod ni Mrs. Corpus ay dumating ang kotseng kinasasakyan ng bride-to-be. Kaunting batian, halikan, at inayos na ng assistant ang entourage. Naghihintay na sa dulo ng aisle si Ruben at ang kanyang best man.
Hindi maiwasang maalala ni Angelica ang sariling kasal niya at ni Edwin. Si Carmela naman ang kanyang maid of honor noon. Ngayon ay ito naman ang lalagay sa tahimik. Naidasal niyang sana ay maging maligaya ito hanggang sa huling sandali nilang mag-asawa. Masaya ang kasalan. Lahat ay nakisaya kay Carmela at Ruben. Naroon ang biruan, ang tawanan. "Angie, sa akin na kayo sumama. Dala ko ang kotse ko." Anyaya ni Mrs. Corpus kina Angelica, Alma at Alta. "Salamat, Mrs. Iniisip ko nga kung kanino kami makikisakay patungong reception." Sagot ni Alma. Nakasakay na sila at patungo na sa reception nang kaswal na magkwento si Mrs. Corpus. "Bukas naman ay mag-aanak ako ng kasal sa amin sa Mindoro." "Nako, gastos yan, Mrs." Biro na Angelica. "Kaya naman ni Madam yun," ani Alta. Sino ba roon? Taga roon kasi ang mga parents namin. Sa Batangas lamang kami lumaki. Pero marami kaming kamag-anakan doon. Tanong nito pagkwan. "Pamilya Robledo. Si Jaime Robledo. Hindi ba kayo kinumbida? Nabanggit ni Angelica at ni Carmela na borders daw sa inyo si Jim." "Si Jim? Ikakasal?" Gulat na tanong ni Alma. "Pinsan namin siya. Pero hindi sinabi sa amin. Bakit kaya?" Parang biglang binuhusan ng malamig na tubig si Angelica. Hindi siya makapagsalita. Hindi makakilos. Umiikot sa kanya ang paligid. Pakiramdam niya ay may pumiga sa kanyang puso. Si Jim, ang kanyang si Jim, na nangako ng katapatan at kaligayahan, ay ikakasal sa ibang babae. "Madalian daw eh," sabi ni Mrs. Corpus. "Baka pikot," komento ni Alta. "Ewan ko lang," sagot ni Mrs. Corpus. "Pero ang sabi, minamadali daw talaga ang kasalan." Ang lahat ng mga usapang yon ay naririnig ni Angelica pero hindi siya makareact. Nanatili siyang nakaupo ng tuwid, nakatingin sa kawalan, hindi makakilos. "Naku Ate Angie, awayin natin si Jim pagbalik sa atin. Paano niya naatim na?" "Ate? Bakit?" "Putlang-putla ka." Nabahala si Alma. Niyugyug siya nito. Saka lamang waring nagbalik ang kanyang wisyo. Pero manhidwari ang kanyang buong pagkatao. "May dinaramdam ka ba?" Umiling si Angelica. Pigil ang pagluha. "Sumandal ka, Angelica," payo ni Mrs. Corpus. "Baka sobrang pagod dyan. Workaholic ka kasi." Pwede kayang iuwi na ninyo ako?" "Naku naman, Angelica. Mabibigo naman si Carmela niyan. Pinaka-importanting event sa kanyang buhay na kaibigan mong matalik ay palalagpasin mo. Wag naman. Mag-relax ka lang. Malamig sa restaurant. Mawawala ng sama ng katawan mo," ani Mrs. Corpus. Tama ang babae. Paano nga niya basta iiwan na lamang ang party ng kanyang matalik na kaibigan? Ang karamay sa lahat ng pangyayari sa kanyang buhay. Sumandal na lamang siya at pumikit. Sa reception, masasarap ang lahat ng pagkain. Pero parang hindi naman nalalasahan ni Angelica ang nakahain sa kanya. Tumatawa siya pagkailangan. Tahimik kung hindi kinakausap. Ang masakit na masakit ay ang kanyang kalooban. Ikalawang ulit siyang nabigo. Nagngingit-ngit siya pero wala siyang magawa. Natapos ang mga rituales ng kasalan na parang hindi na malaya ni Angelica. Nang makitang inihagis na ang kalapate, patalilis siyang lumabas. Iniwan ang kasayahan. Tumawag ng taxi at nagpahatid sa bahay. "Idang, isara ninyo ang tindahan. Pagkatapos ay pumanhi kayo ni Tina. Marami akong ipagbibilin. Aalis ako ngayon." "Oo ate." Agad na tumalima ang dalawa. Nagpalit siya ng damit, nagpantalong maong at polo shirt, nag-rubber shoes. Paglabas niya mula sa kwarto ay naroon na sa sala ang dalawang tindera. "Idang, Tina, dumito lamang kayo. Hanggang hindi pa ako dumarating ay huwag kayong magbubukas ng tindahan. Nasa kaha ang pera.
Kayo nang bahala dito ah. Babalik agad ako. Kailan kayo babalik ate? Usisa ni Tina. Ewan ko. Hindi ko alam. Basta wag niyong pababayaan ng mga bata ha. Tumawag siya ng taxi. Kailangan niyang maabutan ang kasal ni Jim kinabukasan ng umaga. Habang nasa taxi ay hindi niya mapigilang mapaluha. 2 ulit na siyang nasaktan. Binigo ng 2 lalaking pinagkatiwalaan niya. Diyos ko, ano ba ang kapalaran ko? Daing niya sa sarili. Talaga bang wala na siyang matatamong ligaya sa kanyang buhay pag-ibig? Hustong narating niya ang pier sa Batangas ay bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ang malakas na hangin. Hindi makabiyahe ang mga roro. Nanlumos si Angelica. Hindi na yata niya maaabutan si Jim na binata. Hindi na magiging kanya si Jim. Matindi ang sakit ng kanyang dibdib. Parang mababaliw na si Angelica sa pag-iisip. Hanggang marinig niyang magsalita ang isang pasahero sa kasama nito. Wala namang bagyo eh. Kapag tumila ang ulan mamayang gabi, siguradong balik biyahe na sila. Nabuhayan siya ng loob sa narinig. Maghihintay siya. Kailangang makita niya si Jim kahit ano pa ang mangyari. Nagsisimula ng mapunit ang dilim sa silangan ng tumuntong sa Angelica sa lupa ng Mindoro. Sa pondohan ay maraming jeep at tricycle na nag-aabang ng mga pasahero. Lumapit siya sa tricycle. Kinausap ang driver. Sa Rizal Street mama, sa bahay ng mga Robledo. Ah oo, alam ko yun miss. Sa kanila nagtatrabaho ang itay ko. Nakangiting sabi ng driver. Sino nga bang ikakasal doon? Tanong niya bago sumakay. Si Manong Jim po. Anito, ang pagtatanong niyang iyon ay huling hiblang pagbabakasakali na hindi si Jim ang ikakasal. Pero ngayon ay kumpirmado na. Laganap na ang liwanag. Bagamat alas 5:30 pa lamang ay marami ng mga taong parito at paroon sa bakuran ng malaking bahay na iyon sa Rizal Street. Binayaran niya ang driver at pumasok siya. Tinawag niya ang unang nakitang tao. Saan ko makikita si Jim Robledo? Nasa itaas na ho, nagbibihis. Alas 7:30 ang kanyang kasal eh. Sino ho ba sila? At sasabihin kong narito ka. Taga Maynila ako. Pakisabi si Angelica. Umakyat ang lalaking kausap sa malaking bahay. Ilang sandali lang at nanawag uli. Sandali lamang daw, bababa na siya. Salamat. Kanina, habang nasa roro, ay handa ng lahat ang kanyang sasabihin sa lalaki. Ang panunumbat, ang lahat-lahat ng gusto niyang sabihin dito. Malakas ang pintig ng kanyang puso, waring bumibingi sa kanya. Nakatayo si Angelica sa may puno ng hagdan. Nakatingin sa pintuang alam niyang lalabasan ni Jim. Bumungad si Jim. Lalong bumilis ang pintig ng puso ni Angelica. Nakita niyang malungkot ang mukha ng lalaki. Nakaguhit ang kahihiyan. Angie! Paos ang boses nito. Mabigat na mabigat ang dibdib ni Angelica. Gusto niyang magtanong ng bakit, pero walang lumabas na tinig sa kanyang lalamunan. Puno ito ng hinanakit, ng pagkaapi. Nakatingin lamang siya sa lalaki. Waring naghihintay ng paliwanag. Angie, I'm sorry. Sorry? Sa wakas ay nasabi niya. Ganun lang ba kadali yun? Jim, nangako ka. Ang sabi mo sa akin, liligaya ko sa piling mo. Ang sabi mo, mahal mo ko. Hinayaan kong sarili kong mahulog sa'yo. Hinayaan kong sarili kong mahalin ka. Dahil pinanghahawakan ko ang pangako mo. Pero bakit? Bakit ginawa mo sa akin to? Nangingilid na ang luhang sabi niya. Hinawakan siya ni Jim sa magkabilang balikat. Kitang-kita niya ang paghihirap ng kalooban nito. Mahirap magpaliwanag, Angie. Pero maniwala kang mahal kita.
Nakompromiso ako. Isang gabing nalasing ako may nangyari sa amin ni Lorna. Nagsumbong siya sa itay niya at nagbantang idedemanda kami kung hindi ko pananagutan ang ginawa ko sa anak niya. I'm really sorry, Angie. Kung alam mo lang, kahit ngayon ay gusto kong tumakas at lumayong kasama ka. Pero malalagay kami sa kahihiyan. Mahina ang itay ko. Baka hindi niya kayanin. Sorry, Angie. Sana ay mapatawad mo ko. Umiiyak na paliwanag ni Jim. Pagkasabi noon, mabilis na hinalikan si Angelica sa noo, saka tumalikod. Hilam sa luha ang mga mata ng lalaki na lumingon sa kanya sa huling sandali. Pagkatapos ay mabilis nang umakyat. Naiwan siyang lumuluha. Hindi na alam ni Angelica kung paano siya nakauwi. Basta natagpuan na lamang niya ang sarili na bumababa mula sa taxi sa tapat ng kanilang bahay. Mabibigat ang mga paang umakyat siya. Bukas ang pinto. Bumungad siya. Naroon si Carmela at si Ruben. Nakatitig sa kanya. Gulat na gulat. Bakit kaya? Nababasa kaya ng mga ito kung gaano ang kanyang pagdaramdam? Diyos ko, Angie. Saan ka ba galing? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Gulo ang buhok, hapis ang muka, na parang iiyak na hindi mawari. Gusot ang damit, na parang wala na sa sariling katinoan. Carmela. Taghoy niya sa kaibigan, pero wala namang luha sa kanyang mga mata. Nasa puso ang mga luhang nagmamaramot pumatak. Angie! Mabilis na tumakbong payakap si Angelica kay Carmela. Si Ruben ay lumabas naman. Bumaba. Ramdam niyang kailangang mag-usap ng mga ito. Bakit, Angie? Anong nangyari? Anong may tutulong ko? Tanong niyang yakap ng mahigpit ang kaibigan. Ikinuwento ni Angelica ang lahat ng nangyari. At muli, bumugso ang hagulgol. Angie, tama na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Bata ka pa. Maganda at may successful na negosyo. Huwag mong pabayaang sirain ka ng isang gym lamang. Mga salitang pampatibay ng damdamin. Masakit, Mel. Napakasakit. Lalagi na lang bang ganito? Ayoko na. Gusto ko nang mamatay. Angie, malaya mong magagawang magpakamatay. Pero anong mapapala mo ron? Magbabalik ba siya sa'yo? Paano ang mga anak mo? Ang negosyo mong napasimulan? Huwag kang baliw, Angie. Pero napakasakit, Mel. Daing ni Angelica. Nakaya mo noon na iwan ka ni Edwin. Bakit hindi si Jim, na alam mong hindi sa'yo? Ikaw rin ang may sabing hindi mo siya pwedeng pakasalan. Isang relasyon lamang na marupok ang sa inyo. Hindi nagsalita si Angelica. Nagpatuloy ang pag-iyak. Angie, kalimutan mo na siya. Kung may kasalanan man sila sa'yo, si Edwin, si Jim, ipaubayan mo na lamang sa kanya ang pag-uusga sa mga kasalanang yon. Humingi ka na lamang sa kanya ng tawad sa mga kasalanan mo rin. May paraan siyang magparusa. Si Edwin. Napatutok ang tingin ni Angelica kay Carmela sa pagkabanggit sa pangalan ng asawa. Kaya kami narito ni Ruben. Dapat ay nasa Hong Kong na kami para mag-honeymoon. Pero isang kaibigan natin ang nakiusap sa aking sabihin sa'yo. Naririto na si Edwin. At kailangan ka niya. Ano? Paano niya kakailanganin ng isang taong itinapon na niya? Galit na tanong ni Angelica. Angie, makinig ka muna. Pinarusahan siya ng kanyang mga kasalanan. Inatake siya sa puso. Patay na ang kalahati niyang katawan at hindi na maaring gamutin.
Parang hihintayin na lamang ang kanyang kamatayan. Bakit ako? Bakit sa akin? Nasaan ang kanyang sinamahang babae at pinakasalan? Bago siya inatake, ay nag-divorce na raw sila ng babae. Iniwan na siya nito. Yun siguro ang naging dahilan ng kanyang atake. Nagiinom daw ng nagiinom pagkatapos ng diborsyo. May pait ang ngiti ni Angelica. Pinahid ang basang mga pisngi. Tama ka, Carmela. Pinarusahan na siya. Sa ngayon, hindi na ako ang kailangan niya. Ang patawad ng Diyos at ang doktor. Hindi mo siya pupuntahan? Tanong ni Carmela. Kung pupuntahan ko siya, may mabuti bang idudulot? Baka atakihin pa siyang muli kapag nakita ako. Cargo de konsensya ko pa. Ang mga bata, siguro na may dapat nilang makita ang kanilang ama para hindi na sila magtatanong pagdating ng panahon. Baka masisi ka pa nila, Angie. Pabayaan mong pag-isipan ko ang lahat, Mel. Sabay-sabay ang masamang balitang dumating sa akin ngayon. Parang hindi na ako makahinga. Anya, pwede na kitang iwan? Paniniguro ni Carmela. Tinitiyak kung stable na ang damdamin ng kaibigan. Kailangan ka ni Ruben. Napakarami ko ng atraso sa'yo. Inuna mo pa ako kaysa sa honeymoon mo. Tsaka huwag ka na mag-alala. Tama ka. Hindi ko sasayangin ang buhay ko sa mga walang kwentang lalaki. Mababa na ang kanyang pagsasalita. Muling nagyakap ang dalawa at nagpaalam na si Carmela. Nangakong babalik sa sandaling makapanggaling sila sa Hong Kong. Hindi na naihatid ni Angelica sa labas ang kaibigan. Nangihina siyang hindi niya mawari. Parang galing siya sa isang mahabang pagkakasakit. Kailangan niyang muling magtipon ng lakas para harapin ang panibagong problemang dumating. Kinabukasan ay tinawagan niya ang mga biyanan. Talagang tatawagan kita, Angie. Pero nag-aalala akong hindi mo pansinin dahil sa malaking pagkakasalang nagawa niya sa'yo. Sabi ng biyanang babae sa kabilang linya. Tumawag ho ako para sa mga bata. Kahit ano pa ang nangyari ay ama pa rin nila si Edwin. Dadalaw kayo? Paniniguro ng matanda. Pupunta ang mga bata riyan sa Sabado. May klase pa sila hanggang bukas. Ayokong magulo ang kanilang normal na takbo ng buhay. May halong parunggit niyang pangako sa biyanan. Nang pumarada ang kotseng kinasasakyan nilang mag-iina, tumunghay si Angelica sa bahay na iyon. Hindi halatang luma dahil malinis pa ang pintura. Alaga ang bahay, pati ang hardin. Sa 2 taong wala si Edwin, ni minsan ay hindi siya sumilip sa bahay na iyon. Maliban ng hinahanap niya sa mga biyena ng asawa. Hinihiram lamang ng mga ito ang 2 bata paminsan-minsan na hindi naman niya ipinagdadamot. Bukas ang gate. Pumasok silang 3. Pinakikiramdaman ni Angelica ang kanyang sarili kung may damdamin pa siya sa asawang nagbalik. Pero katulad din noon, nang unang malaman niyang narito na sa bansa ang lalaki, walang-wala na. Parang kung sino lamang nakakilala ang dadalawin nila ngayon. Sinalubong sila ng kanyang biyanang babae. Ngilid ang luha nito nang magmano silang mag-iina rito. Akala ko'y hindi kayo darating. Nangako ako, Inay Lumen. Panatag niyang sabi. Naroon siya sa kanyang kwarto. Tena kayo. Alam niyang darating kayo. Inihanda ko na siya. Ayokong mabigla siya at muling atakihin. Nagpauna ang matandang babae. Sumunod ang mga bata. Nasa hulihan siya. Itinulak ni Aling Lumen ang pinto ng kwarto. Nakaharap sa kanila si Edwin. Nakatingin sa kanila. Napansin agad niya ang pagkakangiwi ng bibig nito sa dakong kanan. Kinapa niyang muli ang damdamin. Baka may awa siyang maramdaman. Pero wala. Angelica? Mga apo. Hindi siya nakakapagsalita. Umurong ang dila niya sa tindi ng atake. Daddy? Sabi ni Rica. Tumango ito.
Nakita nilang naguunahang naglandas ang luha sa mga pisngi nito, kung sa pagsisisi o sa tuwa. Hindi niya alam. Rose, Rika, lapit kayo sa daddy ninyo. Pagtutulak niya sa mga anak, saka lamang lumapit ang mga ito, humalik sa ama. Niyakap ni Edwin nang walang pinsala niyang bisig ang dalawang bata. Lumingon si Rika sa ina na parang naasiwa. Nanatili siyang nakatayo at nakamasid. Nakita niyang kumalas dito ang mga bata. Tumingin sa kanya si Edwin. Sumasamo ang mga mata. Hindi sinasadya ay napakibit balikat siya. Napatungo si Edwin sa naging reaksyon niya. Rika, Rose, gusto niyong maiwan muna rito? Tanong niya. Uuwi kayo, Mami? Tanong ni Rose. Alam mong marami pa akong aasikasuhin. Aniya. Ako sasama. Sabi ni Rika. Ako rin, Mami. Segunda ni Rose. Inay Lumeng, tara na ho sa sala. Yaya niya sa matanda. Sumunod ito at iniwan nila si Edwin. Angelica, ako na ang humihingi ng patawad para kay Edwin. Hindi mo ba siya maaaring bigyan pa ng isang pagkakataon? Kahit sa nalalabing mga taon niya sa lupa. Alang-alang sa mga bata. Pakiusap ng biyanan. Bakit? Naisip ba niya ang mga bata nang iwan niya kami para sa babaeng yon? Gusto niyang sabihin, pero naaawa din naman siya sa kanyang biyanan. Isang ina ito na masasaktan kung may mananakit sa anak. Gaya rin niya, hindi papayag na may manakit sa dalawang supling. Inay, napatawad ko na siya. Kung nagbalik man siya ng walang kapansanan, ay ganito rin ang magiging pasya ko. Aniya. Ano ba ang pasya mo? Ang palagi siyang dalawin ng mga bata. Pero wag na sana ninyo akong asahan. Pabayaan na ninyong ipagpatuloy ko ang buhay ko na simulan. Siya rin, si Edwin, ang nagtulak sa akin ng ganito. Mas mabuti pang nag-iisa. Walang masasaktan. Dumukot siya sa kanyang bag. Inilabas ang kanyang tseke. Sumulat, saka pinilas. Iniabot iyon kay Aling Lumeng. Kung kulang pa, magsabi lamang kayo. Ito lamang ang maaari kong may tulong sa kanya. Tulong ng ina ng kanyang mga anak, ng dati niyang asawa. Angelica, nasambit ni Aling Lumeng at naguunahang naglandas ang kanyang mga luha. Huwag sana kayong magdamdam sa akin, inay. Hindi ko na maturuan ang puso kong bigyan pa siya ng puwang. Napatawad ko na ang kanyang mga kasalanan at pagkukulang. Pero hindi ko na siya maaaring mahalin pa. Patawarin ninyo ako. Binalingan niya ang dalawang bata. Tayo na, Rika, Rose. Babalik kayo rito Dadalaw-dalawin ninyong lagi ang daddy ninyo. At Inay Lumeng, magsabi lamang kayo kung kailangan ninyo ang pera para sa kanyang gamot at ibang pangangailangan. Yumakap siya sa matanda. Umiiyak naman itong gumanti rin ng yakap. Pagkatapos ay lumabas sila. Sa paglabas nilang iyon ay naramdaman ni Angelica ang paggaan ng kanyang dibdib. Napatawad na nga niya si Edwin at si Jim. Nakalaya na ang lahat ng galit at lungkot sa kanyang puso. Bago siya sumakay ng kotse ay pinagmasdan niya ang maaliwalas na kalangitan. Napangiti siya, ngiting kay gaan at kay saya. Sabi nila may iba't ibang uri daw ng pag-ibig. Hindi naman kailangang ang pag-ibig ay para lamang sa magkasintahan o mag-asawa. Pag-ibig din ang tawag sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak. At pag-ibig din ang tawag sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Tama, mamahalin niya ang kanyang mga anak at mamahalin niya rin muna ang kanyang sarili. Kagaya nga ng sabi ni Carmela, bata pa siya at maganda. Darating din ang tamang taong inilaan ng Diyos para sa kanya. Kung hindi man, magiging masaya pa rin siya
Dahil kasama naman niya ang kanyang mga anak. Nariyan din sina Carmela na lagi siyang dinadamayan. Ngayon ay magsisimula siya ng panibagong buhay na sana ay wala ng unos. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Kuya JM, at ito ang Rated Stories. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.